Hi Leo, February 2024, buhay, karera, usaping pera. Kuha tayo ng pinaka-exact mensaheng gabay para sa bagong buwan na ito, para sa mga Leo. Anong maiwan natin para sa kanila? Pagdating sa kanilang finances, work. Leo, February 2024, message. Ayan, meron ng bumagsak. Kumpol na sila. Okay. The Three of Swords ay narito. The King of Pentacles. The Knight of Wands. Knight of Swords. Okay, ito hindi ko ito tatamisan, pero kita nyo naman, ay merong tatlong espada na nakatusok sa puso. I know, career reading po tayo sa live para sa mga Leo. Hindi natin tatamisan, pero if this is about your finances, especially po for some of you na andito sa partnership area, okay? Ito, mentally, emotionally, maaaring merong magpa-apekto sa inyo na ayaw natin, kahit sa simpleng opinions, lalo nga kung meron kayong kasosyo, kanegosyo, or maaaring magmula ito sa isang boss. Huwag niyo masyadong damdamin. If ever man merong ilang miscommunication or misunderstanding, ilang tension, may stress na hindi mawawala, sa pagkakataong ito, papaangatin mo yung enerhiya ng motibasyon. The Knight of Swords is here na labanan, okay? Na hindi ka pangunahan or magpapatalo sa ilang pakiramdam na hindi okay. Andito yung pagiging leader mo sa kabila ng ilang opinion or pwede mong marinig. Lalo nga, kung meron kang boss or meron kang kapartner or kahit sa ilang pang-araw-araw na trabaho ito na nakakasalamuha mo, hindi naman lahat ay syempre paaayon doon sa ating kagustuhan dahil magkakaiba tayo. Yun na lang. Papaangatin mo na lang yung una, yung motibasyon, inspirasyon na tumuloy, yung enerhiya na hindi ka ida-divert ang energy sa mas productive and busy na Leo this month. Kasi, ano lang to baka magkakaiba tayo kung paano natin dinadalang opinion or ang ilang sitwasyon, problema, yung stress. Maaaring magkaroon ng impact ito for some na ayaw natin na maging malalim or talagang totally conflict, okay? Kasi parang meron dito nagiging perfectionist. Pwede mag-apply ito sa'yo mismo, reversal tayo, or sa ilang tao sa iyong paligid. Lagi lang nating tatandaan, Leo, that we cannot please everyone. Okay? Hindi laging, okay. Stay focused, work hard. Paangatin yung strategy, pagiging malikhain. Do your best, yun naman. Iwas pressure. Kasi nape-pressure lang din naman tayo. Kahit sa simpleng pakiramdam, if ever hindi mag-apply na merong someone na medyo parang possessive or nagiging parang bossy, if ever hindi mag-apply yun, minsan wala tayong higit na kalaban dito, kundi ang ating mga sarili. Nape-pressure tayo sa buhay kasi nagmamadali tayo. Napakiramdam mo, ikaw ay nahuhuli. Wala kang ibang kalaban dito, kundi ang iyong sarili. Work hard. Laban lang. Kahit pa sa mga panahon na hindi mo makita pa yung pinaka-resulta. Pero ikaw ay yung maandar. Okay? Pagkatiwalaan yung bawat proseso na pwede mong pagdaanan. Highs or lows, positive or negative. Pagkatiwalaan ng iyong sariling abilidad, patungo sa iyong ambisyon, the Knight of Swords. At huwag masyadong kung nakapakinig kayo kanina, napayo ko na panatilihin, papaangatin yung pagiging practical. Sino ba yun? Parang Gemini ata yun. Pero sa inyo, more on, parang, yung katatagan, ayan, yung strength na meron ka. Kasi baka overly maging practical naman ng ilan na mapunta sa pagiging perfectionist.
na ayaw natin. Okay? Sige, at tayo dito. Yung productivity and pagiging busy, andito pa rin para sa mga Leo. Kung kayo naghahanap, ayan, kung kayo naghahanap ng bagong kliyente, bagong trabaho, or kung meron kayong projects na gustong makuha, gamitin nyo yung enerhiya na umaangat dito. Sabi ko nga, sa mas productive, sa mas ikaangat nyo pa. Okay? At dito, kapag ginawa nyo yan, the page of water ay narito, ayan, matatabunan na yung ilang tensyon, yung ilang stress, dahil merong parating sa inyo na, ayan na, mas mapapaangat nyo palalo ang inyong pagiging madiskarte, malikhain. Mas makakapag-focus kayo ng matiwasay patungo sa inyong ambisyon. Okay? So, nasa na yung pera doon, Moonchild? More on career, yung pinaglalaban nyo. Siyempre pa, kung meron kayong offer dyan na matatanggap, meron din yung income. Merong parating at parating sa'yo. Palagpasin yung ilang stress. Hindi mo kailangan tambayan yan. Move forward. Tuloy. Laban. Ganun. Okay? Actually, yung stress na yan, yung parang pagkawindang. Kasi iba-iba tayo ng posisyon. Baka masyadong sabi ko nga may pagka-possessive or bossy. Minsan, ang hirap hindi patulan. Or kahit sa simpleng pakiramdam mo, yung sarili natin, di ba? It could be a turning point actually when it comes to your career and money. Ulitin ko, hindi mo kailangan laliman yon. Tawanan na lang natin yung ilang pwede nyong maramdaman na hindi okay. Because eventually, papunta yan sa mas masiklab, masibugho. Ano yun yung Tagalog? Mas magiging exciting. Papunta na kayo sa exciting point pagdating sa inyong career. Mas maraming ganap na kung saan makakatulong. Syempre pa, pagdating sa inyong finances, mas mapapalago nyo ang inyong income. Okay? Patuloy na merong bago. Leo. Patuloy na merong offer. Kasi may movement tayo nakikita dito. At sa bawat movement, bawat paggalaw mo, merong magandang posibilidad. I-claim na natin yan. The Nine of Diamonds. The Six of Clubs. Ayan, yung message ko na magiging masaya lang. I-enjoy mo ang buwang ito. Gaan naman minsan sa stress, the 6th house of your daily work, dito yan pumapasok. Yung pang-araw-araw na buhay, andyan man yung stress, yung pressure sa huli, pipiliin mo ang maging masaya. Lalo pa, papunta ka dito sa bunga. Dito mo i-focus ng higit ang iyong mind, body, and soul. Ganun. Kumbaga, dyan mo ilalaan, ibibigay ang yung best. Kasi dyan, meron kang benefits. Merong resulta, merong bunga. Patungo ka doon ngayong buwan. Para sa inyo, February 2024, Leo.